Hinamak na manugang. Kabanata 181 Ikaw, nanlaki ang mga mata ni Liwei Mingfeng. Tinitigan niya si Alex Dixon na hindi makapaniwala, patuloy na umaagos ang malamig na pawis sa kanyang katawan. Bakit, ang bilis ng batang ito ay mas mabilis pa sa pagbaril? Hindi man lang niya nakita ng malinaw ang mga galaw ni Alex Dixon. Ang kabilang partido ay aktwal na nag-teleport sa kanyang harapan, at inagaw pa ang sandata sa loob ng 0.1 segundo. Nabali ni Alex Dixon ang kanang kamay ni Liwei Mingfeng na nakahawak sa baril, ang kanyang daliri ay nasa gatilyo pa rin. Tumaas ang kilay ni Alex Dixon at nakangiting sinabing na hindi ngiti, ayaw mo bang ay paputok, gawin mo. Nakabaon ang baril sa bunganga ni Liwei Mingfeng at mukhang natatakot, parang daliri ang mukha niya at nanginginig na kinakabahan. Kapag nahila niya ang gatilyo malamang ay sabog ang ulo niya. Higit pa rito, wala sa baril ang mga fingerprint ni Alex Dixon. Nagpakamatay siya, bumungad sa mga mata ni Alex Dixon ang layuning pumatay, at aatake na sana siya. Bigla siyang nakarinig ng malamig na hangin, kumunat ang noo niya. Nang lumingon siya at nakakita ng malamig na ilaw, agad siyang tumalikod at sumipa. Hinawakan ni Megan Liwes ang matalim na kutsilyo at sinipa sa tiyan. Agad siyang sinipa sa lupa at napasigaw sa sakit habang tinatakpan ang maliit na tiyan. Gusto niyang pumuslit ngayon at saksakin si Alex Dixon sa likod para mamatay. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang reaksyon nito. Bago pa niya ito masaksak ng kutsilyo ay sinipa na siya. Gusto mo akong patayin? Malamig ang mukha ni Alex Dixon. Binali niya ang kanang kamay ni Liwei Mingfeng nang may bali. Kinuha niya ang sandata at inihagis sa malayo. Tumalikod siya at naglakad papunta kay Megan Liwes. Anong ginagawa mo? Sa sobrang takot ni Megan Liwes ay namutla ang kanyang mukha. Sumigaw siya ng mapatla ang mukha, babae ako, hindi mo ako masasaktan. Naglakad si Alex Dixon sa kanyang harapan at malamig na itinaas ang kanyang kilay. Bakit naman kita pakakawalan kung babae ka? Ang babaeng alakdan ang pinaka nakakagat ng tao. Pagkatapos niyang magsalita, sinipa niya si Megan Liwes, sinipa siya hanggang sa gumulong ito ng ilang beses sa lupa. Malungkot na tumili si Megan Liwes, at ang kanyang buong katawan ay nasa malungkot na kalagayan. Si Liwei Mingfeng ay nasa sobrang sakit na ang kanyang ulo ay nababalot ng malamig na pawis. Tumingin siya kay Alex Dixon, na malamig at walang awa, at nakaramdam ng takot. Hindi naman basura ang taong nasa harapan niya. Ito ay, ang hari ng impyerno. Tumalikod si Alex Dixon at binalak na tapusin muna si Liwei Mingfeng bago harapin si Megan Liwes. Pareho silang natatakpan ng mga sugat, nakahiga sa lupa na nanginginig, mukhang lubhang miserable. Sa sandaling ito, isang dagandong ng katwiran ang biglang dumating mula sa gilid. Tumigil ka, bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at lumingon sa pinanggalingan ng boses. Sa di kalayuan, may nakaparada na puting card, isang matangkad na binata na nakasuot ng branded na suit ang naglalakad palapit sa kanila na may bahid ng mukha. Mayroon pa ring 7 o 8 sasakyang dumaraan na nakaparada sa di kalayuan, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na lumapit, tila natakot silang lahat sa mabangis na tingin ni Alex Dixon. Humakbang pasulong ang matangkad na binata, puno ng galit ang mukha habang sumisigaw, naglakas loob ka bang magnakaw sa sikat ng araw? Natatakot akong masyado kang matapang. Malamig ang mukha ni Alex Dixon, aniya, I have some personal grudges with them. It has nothing to do with unrelated people. Lumayas ka. Haha, 2 beses nang umisi ang matangkad na binata at itinuro si Megan Liwes na nakahandusay sa lupa at sinabing, kahit anong sama ng loob mo, binubuli ang matanda, mahihina, at may kapansanan at sinisipa ang mga babae, hindi ka ba nahihiya? Si Liwei Mingfeng, na nasa lupa, ay natatakpan ng mga bagay at mukhang talagang miserable. Not to mention Megan Liwes, isang maselang at mahinang babae ang talagang walang awa na sinipa ng isang tao. Matanda at mahina, may sakit at may kapansanan, si Alex Dixon ay malamig na bumuntong hininga at walang pakialam na sinabi, kung hindi mo naiintindihan ang dahilan ng bagay na ito, hindi na dapat gumawa ng padalos-dalos na paghuhusga. Isang Liwei Mingfeng, sinubukan niyang pagnakawan ang ari-arian ng kanyang pamilya,
ibenta ang kanyang asawa, at gusto pa niyang kitilin ang kanyang buhay. Si Megan Lewis naman ay isang magandang ahas, sinusubukan niyang maghasik ng alitan sa pagitan nila. Ngayon pa lang, gusto na niyang palihim na atakihin siya at saksakin sa likod. Paano masasabing matanda at mahina ang 2 taong ito? Tumigil ka na sa kakasigaw, matigas na saway ng matangkad na binata, nakita nating lahat ito, hindi mo maitatanggi, kung gusto mong saktan muli ang matandang ito at ang binata, ako, si Renfeng, unang hindi sasang-ayon. Sa sandaling ito, 2 bodyguard ang tumakbo habang hinihingal. Mahigpit na utos ni Renfeng, tigilan mo siya, tulungan mo ang nasugatan sa sasakyan, dadalhin ko siya sa ospital para magamot. Ang mga tao sa paligid ay tumingin sa kanya na may paghanga. Talagang matuwid ang binatang ito, kaunti na lang ang mga katulad niya ngayon. Nagsimula na ring mag-usap ang mga tao sa hindi kalayuan, Tuma NGO at pinuri si Renfeng. Nakita ni Megan Lewis na may pagkakataon at mabilis na umiyak. Kuya Ren, patuloy akong ginugulo ng hooligan na ito, ngayon ay sinamahan ko ang aking ama upang gamutin ang kanyang karamdaman, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hinabol niya kami sa kalagitnaan, nang makitang malayo ang lugar na ito, nais niyang gumawa ng masama sa akin, gusto ng aking ama na tumigil siya sa isang sandali ng pagkadesperado, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging napakadaldal kaya sinaktan niya pa ang aking ama, nakikiusap ako kay Kuya Ren na iligtas ako. Walang hiya, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Tuma NGO si Renfeng at tumingin ng malamig na tingin, sinulyapan niya si Alex Dixon at sinabing, Kuya, huwag mong sabihing minamaliit kita, kung wala kang kakayahan na habulin ang isang babae, ano pa ang silbi ng paggamit ng mga dahas? Tanong pabalik ni Alex Dixon, paano mo malalaman na totoo ang sinabi niya? Paano kung sinabi kong sinubukan muna nila akong saktan at pinarusahan lang pagkatapos kong malaman? Agad na umiyak si Li Weisming Feng, lahat, huwag makinig sa kanya. Ako ay isang pasyente at ang aking anak na babae ay mahina, paano niya sasaktan? Nakita niya ang aking anak na babae ay maganda at nais siyang halayin, sumusumpa ako sa Diyos. Napaupo silang dalawa sa lupa at umiyak ng umiyak. Kung hindi alam ni Alex Dixon ang background nila, nalinlang siya sa pag-arte nila. Tama na yan, malamig na sigaw ni Renfeng, sino ang tunay? Sino ang peke? Hindi ako bulag. Kitang-kita ko, kitang-kita mo na mahina ang mag-ama at may gustong gawin sa babaeng ito. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, nang makitang parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan sa paligid. Ayaw niyang lumala pa, malamig niyang tanong, then what do you want? Matuwid na sinabi ni Renfeng, dahil may intensyon kang magsisi, hindi kita ipapakulong ngayon, humingi ng tawad sa mag-ama na ito. Bayaran sila para sa kanilang mga gastusin sa pagpapagamot, at sumumpa na hindi sila guluhin sa hinaharap, ako papakawalan kita. Kung hindi, siguradong ikukulong kita hanggang sa mamatay ka. Humingi ng tawad sa iyong mga kaaway, ang ekspresyon ni Alex Dixon ay walang malasakit at nakakainis. Ang ganitong uri ng tao ay maaaring mukhang isang busybody, ngunit siya ay talagang tanga. Akala niya siya lang, pero sa totoo lang, ginagamit siya. Sa ibabaw, tila siya ay matuwid, ngunit sa katotohanan, siya ay mapagkunwari. Hindi niya pinakinggan ang kanyang paliwanag, at hindi rin siya gumawa ng tinatawag na imbestigasyon, gusto lang niyang ipakita na siya ay isang matuwid na tao sa harap ng lahat, kaya siya mismo ang gumawa ng desisyon. Malamig na sabi ni Alex Dixon, bago kita atakihin, umalis ka kaagad, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Agad na sumambat ng katabi niyang bodyguard, anak, payo ko sa iyo na malaman mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Alam mo ba kung sino kami, young master? Nakakamangha ang kapangyarihan ng kanyang ama. Isang daliri lang niya kaya kanang kurutin hanggang mamatay. Sa tingin ko matigas ang ulo mo. Gumawa ng hand gesture si Renfeng. Sige, bigyan mo siya ng parusa. Matagal nang ayaw ng 2 bodyguard kay Alex Dixon, kaya agad silang sumugod. Kabanata 182 ito ay walang lunas. Malamig na sabi ni Alex Dixon at winagayway ang mga kamay. Bang, bang, tinamaan sa dibdib ang 2 bodyguard at naramdaman ang panginginig ng kanilang katawan. Samuka sila ng dugo at umatras ng 5 o 6 na hakbang bago sila makatayo. Laking gulat nila na namutla ang kanilang mga mukha.
Natigilan si Renfeng at puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Ang kanyang dalawang bodyguard ay napakahusay sa martial arts, retiradong kawani sila ng kanyang ama na may malaking pera, kadalasan, makakalaban nila ang 10 tao ng sabay-sabay. Pero talagang tinaboy sila ng casual na dalawang palad ni Alex Dixon. Natakot si Lewis Mingfeng na matakot si Renfeng, kaya mabilis niyang tiningnan si Megan Lewis. Agad na sumugod si Megan Lewis at niyakap ang hita ni Renfeng, iyak siya ng iyak kaya bumuhos ang ulan, at panakanak ang hinihimas ang dibdib niya sa binti nito. Parami ng parami ang mga sasakyang nagtipon sa kanilang paligid, at nakabuo pa ng traffic jam, tumaas at bumagsak ang tunog ng mga busina. Nang makitang marami na ang tao, napakunot ang noo ni Alex Dixon. Gusto niyang tapusin ng mabilis ang laban, ngunit hindi niya inaasahan na lilito si Renfeng sa huling minuto, sinira niya ang kanyang plano. Hindi na siya maaaring manatili pa, kung ang usapan ay mawawala sa kamay, magkakaroon ng paraming gulo na kasunod, at magiging mahirap itong harapin. Binigyan ni Alex Dixon si Renfeng ng malamig na tingin at naalala siya sa kanyang isipan, tapos, tumalikod na siya at umalis. Hindi natin siya pwedeng bitawan, napasigaw si Lewis Mingfeng sa takot, natatakot siyang baka manggulo na naman si Alex Dixon sa kanya. Gayunpaman, hindi gumalaw si Renfeng, hindi pa siya nakaka-recover sa pagkabigla. Masyadong malakas ang kalaban niya, gustuhin man niyang pigilan ito ay hindi niya magagawa. Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw mula sa paligid, kasabay ng hiyawan ng mga tao, inakala nilang lahat na si Alex Dixon ay natatakot sa katwiran ni Renfeng at natakot siya. Pinilit ni Renfeng ang kanyang sarili na bumalik sa kanyang katinoan. Napakasarap ng pakiramdam niya dito at kampante siyang kumaway sa mga tao. Gusto niyang tamasahin ang paghanga ng karamihan. Tungkol naman sa buhay at kamatayan ni Lewis Mingfeng, wala siyang pakialam. Nang makitang umalis si Alex Dixon, nagngangalit si Lewis Mingfeng sa galit. Kinailangan niyang magmadaling umuwi para hanapin si Old Lady Lewis at palakasin ang kanyang mga bodyguard. Hindi niya hahayaang magkaroon ng pangalawang pagkakataon ang maliit na hayop na ito. Ang mag-ama ng pamilyang Lewis ay hindi nang ahas na kumilos ng mag-isa, isinakay sila sa kotse ni Renfeng pabalik sa dating tirahan ng Lewis family. Pagbalik nila sa lumang mansyon, agad na pumunta si Lewis Mingfeng kay Old Lady Lewis at umiyak sa nangyari kanina. Wala siyang binanggit tungkol sa nangyari kung saan inutusan niya ang kanyang anak na patayin siya. Iyak din ng iyak si Megan Lewis, "Lola, gusto tayong patayin ni Alex Dixon." Masyadong ganid ang halimaw na ito, hindi siya patatawarin ng Lewis family, galit na hinampas ni Old Lady Lewis ang mesa, puno ng galit ang mukha. Tatawagan ko ngayon si Helena at hinihiling sa kanya na dalhin ang halimaw na ito para tumanggap ng kaparusahan. Sinabi ni Lewis Mingfeng, "Nay, kailan darating ang patriarch?" Nagpadala na siya ng isang tao para maghatid ng sulat. Ang patriarch ng pamilya Lewis ay kasalukuyang nasa Jing City. Natatakot ako na maantala pa siya ng ilang araw. Nagngalit ang mga ngipin ni Megan Lewis, "Dad, gusto akong patayin ni Alex Dixon. Tawagan natin agad ang pulis." "Tumawag ka ng pulis, are you trying to kill us?" Nagdilim ang mukha ni Lewis Mingfeng habang pinapagalitan. Nabawi rin ni Megan Lewis ang kanyang sentido at mabilis na itinikom ang kanyang bibig. Sila ang unang may balak pumatay kay Alex Dixon, at handa rin silang saksakin ito ng kutsilyo hanggang mamatay. Kung talagang gusto nilang managot dito, hindi makakatakas sa pananagutan ang Lewis family. Sinabi ni Old Lady Lewis na may dignidad, "Hindi natin maaaring hayaan na maliit na hayop na ito ay masyadong mabangis, isulat ang aking mga salita. Ipunin muna ang lahat ng mga tao ng Lewis family sa Jinling, pagkatapos ay maghanap ng mas makapangyarihang mga bodyguard. Ngayong gabi, pupunta tayo dito sa bahay ng maliit na hayop para ayusin ang mga account." Umuwi si Alex Dixon at nakakunot ang noo sa malalim na pag-iisip. Nabigo siya sa pagkakataong ito, siya ay naging pabaya, hindi niya inaasahan na lilito si Renfeng papunta doon. Ang Lewis family ay maingat pagdating sa pagkilos. Kinailangan nilang gumawa ng pag-iingat, hindi magiging ganoon kadali para sa kanila na gumawa muli ng palihim. Kung talagang magwawakas ang buhay ni Lewis Mingfeng,
Kahit na gumastos siya ng maraming pera para kumuha ng isang tao, mag-iiwan pa rin siya ng ilang bakas, parang wala siyang choice kundi mag-isip ng ibang paraan. Itinulak niya ang pinto at naglakad papunta sa sala, narinig niya ang tunog ng tawag mula sa loob. Nakita niya ang kanyang biyenan na kumikilos ng sunod sa Yeren, hawak niya ang phone niya at patuloy na nakayuko na may hamak na ekspresyon. Nang makita ang ekspresyon ni Helena, alam ni Alex Dixon na yun ay ang Lewis family calling. Tanging ang tawag sa telepono ng matandang ginang ang nakapagpasunod kay Helena. Nang matapos ang tawag ni Helena, nakita niyang pumasok si Alex Dixon sa pinto at mabilis na sinabing, "Kasalanan mo ang lahat. Basura ka." Ngayon lang ulit tumawag ang matandang madam at pinagalitan ako. Inutusan niya akong dalhin ka sa Lewis, ang lumang tirahan ng pamilya, para humingi ng tawad kahit anong mangyari. Sabi niya kapag hindi ka pumunta, dadalhin niya ang buong Lewis family dito ngayong gabi para tuligsain ka. Alex Dixon's heart skipped a beat and he asked, wala na ba silang sinabi? Ano pa ang masasabi nila? Kumunat ang noo ni Helena at bigla siyang pinalaki ng hinala. Wala ka na namang ginawa, di ba? Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Tila hindi naglakas loob ang Lewis family na tumikim at hindi sinabi kay Helena ang nangyari ngayon. Umiling siya at sinabing, hindi. Dala ni Jane Lewis ang isang mangkok ng sopas at lumabas ng kusina. Sabi niya, "Ma, kung pipilitin mo si Alex na humingi ng tawad, ibalik mo muna sa kanya ang pera." Kapag ang pagbanggit ng pera, Helena ay tulad ng injected na may stimulants. She immediately glared and said, "Kailan ko pinahingi ng tawad si Alex? Akin na ang pera, bakit mo pa iniisip?" Iyan ang perang kinikita ni Alex, diin ni Jane Lewis. Malungkot na sabi ni Helena, "Pera ko rin ang pera niya, ano ang pinagkaiba?" Natakot si Alex Dixon na baka magtalo na naman ang mag-ina kaya naman mabilis niyang iniba ang topic, "Mom, Lewis family is coming over today." Oh, biglang bumagsak si Helena sa upuan na parang ipinipong lobo. She glared at Alex Dixon and scolded, "It's all because of you, trash, don't think you can give me 2 million, at most, hindi kita pipilitin na humingi ng tawad, mamaya, may dadalhin ang Lewis family men to personally visit, hindi ko sila mapipigilan sa gusto nilang gawin." Nang marinig na personal na magpabayad ng bill si Old Lady Lewis, natarante rin si Albert Lewis, sabi niya sa takot, "Bakit hindi tayo lumabas at magtago ng ilang araw?" Bagamat iniwan na niya ang Lewis family, mayroon pa rin siyang takot kay Old Lady Lewis. Malungkot na sinabi ni Jane Lewis, "Ano ang kinatatakutan mo sa kanila? Kasalanan nila noong una, bakit tayo magtatago?" Nag-aalala ring sabi ni Helena, "Saan tayo magtatago?" Pagkatapos sabihin yon, tinitigan niya ng matalim si Alex Dixon at nagalit, "Pagdating ng panahon, ikaw na mismo ang makakatayo sa labas ng pinto, kahit anong bugbugin o pag-alitan mo. Bawal kang pumasok sa bahay, huwag mo kaming hilahin pababa." "Nandito ka ba para tuligsain kami?" ngumisi si Alex Dixon sa kanyang puso. Pagdating ng mga sundalo, magtatanggol sila. Pagdating ng tubig, bamaha ang lupa. Bakit siya matatakot sa isang pamilyang Lewis lang? Pagkatapos kumain, nagtago si Albert Lewis sa kanyang kwarto dahil sa takot, isang bumuntong hininga si Helena sa sala. Kinuha ni Alex Dixon ang phone niya at naglakad papunta sa pinto. Tinawagan niya si Song Yulua at hiniling na mag-ayos. Pagkatapos tumawag, bumalik siya sa kanyang kwarto at humiga sa kama, nagbabasa, matyaga siyang naghintay. Ang asawang si Jane Lewis ay nakahiga sa harap ng writing desk, na ginagamit ang kanyang oras upang gumuhit ng mga plano sa disenyo. Kamakailan, ang negosyo ng maliit na studio ay biglang tumaas, at ang kumpanya na dumating na naghahanap sa kanya upang makipag-usap tungkol sa mga kontrata, para silang gumawa ng kasunduan, ibinibigay ang karamihan sa mga kita. Ang magandang bagay na ito, maging si Jane Lewis mismo ay hindi nang ahas na maniwala ngunit tinanggap pa rin niya ito. Habang nag-overtime siya para makahabol sa trabaho, ginamit din niya ang oras at naghanda na mag-recruit ng mas maraming tao. Masyadong malaki ang workload, at kahit maliliit na workshop ay hindi kayang bayaran. Nagplano siyang opisyal na magparehistro para sa construction company pagkatapos niyang gawin ang kanyang trabaho. Kabanata 183. Komportableng humiga si Alex Dixon sa una ni Shimen Si at nakakita ng isang pares ng translucent black silk stockings,
hindi niya maiwasang mapalunok at tumingin kay Jane Lewis. Mahahaba at balingkinitan ang mga binti ng Jade ng asawa, maputi at makinis, hindi exaggeration para sa kanya ang maging isang leg model. Ibinaba ni Jane Lewis ang panulat at bahagyang kumunat ang noo. May oras ka pa bang magbasa? Mamaya dadalhin ni Old Lady Lewis ang mga tao para tuligsain ka at tingnan kung ano ang gagawin mo. Nagkaroon sila ng numerical advantage, ang aking pamilya ay hindi tugma para sa kanila. Hinawakan ni Alex Dixon ang libro at sinabing parang walang nangyari, huwag kang mag-alala, mag-isa silang tatawid sa ilog ngayong gabi, hindi sila makakarating. Paano mo alam? Naghihinalang tanong ni Jane Lewis. Natigilan si Alex Dixon at naisip na muntik na siyang madulash. Mabilis siyang ngumiti at sinabing, nahulaan ko ito sa pamamagitan ng panghuhula. Isang grupo ng kalokohan, malungkot na tinitigan siya ni Jane Lewis. Parang napakalaya niya talaga, kinailangan niyang payagan siyang magtrabaho sa studio para hindi niya ginagawa ang lahat ng kalokohang ito sa buong araw. Napabuntong hininga siya, hindi niya alam kung darating ang Lewis family ngayong gabi, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya sa kanyang puso. Hindi napigilan ni Alex Dixon na magtanong, asawa, maaari ba akong matulog sa kama ngayong gabi? Bahala ka, si Jane Lewis ay nag-aalala tungkol sa Lewis family at hindi man lang nagtaas ng ulo. Natuwa si Alex Dixon sa kanyang puso, kung hindi tumanggi ang kanyang asawa, ibig sabihin ay pumayag siya. Sa wakas ay hindi na siya nakatulog sa mapahamak na sahig ngayong gabi. Habang siya ay sumasabog sa kagalakan, narinig niyang biglang sinabi ni Jane Lewis, may 2 kumot sa kubeta, pumili ka ng isa, kung darating ang Lewis family para tuligsain tayo ngayong gabi at sirain ang ating bahay, maaari kang matulog sa mga lansangan ang sarili mo. Ano? Kumunat ang noo ni Alex Dixon, akala niya ay makakasama niya si Jane Lewis sa iisang kama. Hindi niya inaasahan na ito ay isang kama para sa isang tao. Gustuhin man niyang samantalahin ng asawa ay hindi niya ito magagawang samantalahin sa ilalim ng makapal na kumot. Gayunpaman, sa wakas ay nakahiga na rin siya sa kama. Kung ikukumpara sa pagtulog sa sahig sa mahabang panahon, ito ay isang husay na paglukso. Napalunok si Alex Dixon sa kanyang lalamunan, balang araw, siguradong maipaglalaban niya ang pagkakataong makasama ang asawa. Sa lumang mansyon ng Lewis family, napakaraming tao ang nakatayo sa looban, bukod sa 30 hanggang 40 kamag-anak ng Lewis family, karamihan sa kanila ay mga bodyguard. Tumayo si Old Lady Lewis sa ibaba ng hagdan at tiningnan ang mga tao na may dignidad. Talagang naglakas loob siyang pagbantaan ang buhay ng kanyang anak at apo. Si Alex Dixon, ang maliit na hayop na ito, ay talagang masyadong mayabang. Hindi pa natatanggap ng patriarch ng pamilya Lewis ang sulat, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Ngayong gabi, kailangan niyang bumisita para tulugan si Alex Dixon, personal na dalhin ng isang tao para ibalik si Alex Dixon sa dating tirahan, lumuhad sa lupa para sa interogasyon, at mabigat na parusahan siya ng pribadong parusa ng Lewis family. Kung hindi niya pinutol ang munting bastard na ito sa 1,000 piraso, hindi niya mailalabas ang kanyang galit. Si Lewis Mingfeng ay nakatayo sa gilid at nakakuyom ang kanyang mga kamao habang nanunood. Kahit na siya, si Alex Dixon, ay may 3 ulo at 6 na braso, matatalo kaya niya ang higit sa 100 tao. Gusto ni Old Lady Lewis na palakihin ang bagay na ito, at umaasa pa si Alex Dixon ay gagawa ng hakbang sa mga tao ng Lewis family. Hanggat ang maliit na halimaw na ito ay gumawa ng hakbang sa mga taong ito ng Lewis family, makabubuting bugbugin at saktan ng 12 sa kanila, siguradong magagalit ang patriarch at tiyak na gagamitin ang parusa ng pamilya para parusahan si Alex Dixon. Nasaan si Mark? Tanong ni Old Lady Lewis sa marangal na paraan. Mabilis na sinabi ni Lewis Mingfeng, may iilan ding mga kamag-anak mula sa Lewis family na sumusugod mula sa malayo, si Mark ay nagmamadaling sumalubong sa kanila. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay may dalang 7 hanggang 8 katao si Mark Lewis at itinulak ang pinto ng bahay, naglakad sila papasok. Ang iilang taong ito ay pawang mga malalayong kamag-anak ng Lewis family. Kaso, walang pakialam si Lewis Mingfeng sa kanila, hindi man lang siya mag-abala sa kanila.
ngunit ngayon, partikular niyang tinawag ang mga ito para tulugan si Alex Dixon. Nang makita niyang aayusin niya ang score kay Alex Dixon, tuwang-tuwa rin si Mark Lewis at mabangis na sinabi, "Mamaya, hulihin mo si Alex Dixon, pilahin ko muna ang kamay niya." Tatay, nag-imbita rin ako ng ilang eksperto, hindi ako natatakot na ang basurang ito ay maaaring hindi matalo. Sa sandaling ito, naririnig mula sa labas ng pinto ang tunog ng pagbagsak ng pinto. Nandito na ang expert na inimbitahan ko. Natuwa si Mark Lewis at agad na tumakbo para buksan ang pinto. Bumukas ang pinto at may 40 o higit na mabangis na lalaki na nakatayo sa labas. Natuwa si Lewis Mingfeng na makita ito, hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay maaasahan ang kanyang anak. Madali niyang nasabi na ang taong hinahanap niya ay napakagaling makipaglaban. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking nakaitim na vest, siya ay ngumunguya ng gum, at ang kanyang mga mata ay dumb-eyed habang tinanong niya si Mark Lewis, "Ito ang Lewis family." "Oh, kayo ang mga thug na kinuha ko, di ba?" Masayang tanong ni Mark Lewis. "Yung mga alipors na hanap mo." Ngumiti ng mapanlait ang lalaking naka-black vest at biglang sinampal si Mark Lewis, "Sino ang nagbigay ng mukha sa'yo? Nandito ako para maningil ng utang ko." Kumunat ang noo ni Old Lady Lewis at galit na sinabi, "Sino kayong mga tao? Naglakas loob kayong pumasok sa aking tirahan sa Lewis at manakit pa ng mga tao." Pwey, sinipa ng lalaking nakaitim na vest ang pinto at dinala ang kanyang mga tauhan sa bakuran. Mayabang na sabi niya, "Young master from your Lewis family used to play in Brother Nan's casino, malaki ang utang niya, tingnan mo, ito ang resibo na pinirmahan ni Young Master Lewis." "Mark, pumupunta ka sa casino?" Laking gulat ni Lewis Mingfeng na dilat ang kanyang mga mata. Galit na tanong niya. Tinakpan ni Mark Lewis ang kanyang namamagang mukha at bumangon sa takot, wala siyang oras para sagutin ang tanong ng kanyang ama. Sabi niya sa itim na vest na may nanginginig na boses, "Hindi pa ba umaabot ang deadline?" Nang marinig ito, labis na nagalit si Lewis Mingfeng kaya namula ang kanyang mukha. Galit siyang umungol, "Unfilial anak, may utang ka talaga sa sugal." "Dad, I just went to play a few rounds, pero hindi naman gaanong natalo." Nagpanik si Mark Lewis, "At nasabi ko na sa kanila ng malinaw na basta makuha ko ang ari-arian ng pamilya ni Alex Dixon, gagamitin ko ang kanyang 400,000 plus milyong kotse para bayaran ang utang." Galit na galit si Old Lady Lewis kaya hindi siya makapagsalita, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Bumalik sa katinoan si Megan Lewis, napasigaw siya sa gulat, "Sino si Kuya Nan?" Humakbang ang lalaking may itim na vest at sinipa si Megan Lewis. Pagkatapos, casual niyang sinabi, "Kuya Nan, hindi mo man lang alam, wala kang makukuha kahit nabugbugin kita hanggang mamatay." Si Kuya Nan, Nan Tianho, ang pag-aari ni Mr. Kai noong nakaraan, ay kinuha ni Kuya Nan. Ngayon, kailangan mo siyang tawaging Master Nan. Nang marinig niya ang mga salitang Nan Tianho, nagalit si Old Lady Lewis kaya nanginginig ang buong katawan niya. Si Nan Tianho ang pinuno ng lungsod, lalo na pagkatapos niyang kunin ang negosyo ni Mr. Kai, lumakas ang kanyang kapangyarihan, at natanggap din niya ang pangangalaga ni Dulong, ang bahay sa ilalim ng lupa ng Jinling City, mas mayaman pa siya. Hindi niya akalain na pupunta talaga si Mark Lewis sa lugar ni Brother Nan para sumugal, at may utang pa sa kanya. Si Lewis Mingfeng ay parehong galit at galit. Ngunit alam din niya na si Nan Tianho ay isang bagong ambisyosong tao na muling nauuhaw, nagmamadali siyang gumawa ng ilang malalaking bagay para maitatag ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na ang Lewis family ay makakasagasa sa kanya. Pinandilatin niya ang kanyang anak at sinabi kay Old Lady Lewis, "Nay, hindi ngayon ang oras para turuan ng leksyon si Mark, ibalik muna natin ang utang sa sugal, pagkatapos ay magnegosyo." Ang tinatawag na tamang negosyo ay ang paghahanap kay Alex Dixon para ayusin ang mga account. "Alam mo na ang gagawin," tuma NGO ang nakaitim na vest bilang kasiyahan at iniabot ang bill. Kinuha ni Lewis Mingfeng ang kwenta at sinulyapan ito, biglang natigil ang namumuong dugo sa kanyang katawan at halos nakalimutan na niyang huminga. "Mingfeng, magkano ito?" Naiinip na sinabi ni Old Lady Lewis, "1 o 2 milyon, ibigay mo sa kanila, bilisan mo at paalisan mo sila." Tinitigan ni Lewis Mingfeng ang kwenta,
Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan at sinabi sa nanginginig na boses, "Nay, may utang si Mark, mahigit 50 milyon." Kabanata 184 napasigaw si Megan Lewis sa gulat. Nakabuka ang bibig ni Old Lady Lewis habang nakatitig kay Lewis Mingfeng, hindi siya makapagsalita. Si Megan Lewis ay parehong galit at balisa habang nagtanong, "Tay, mali ba ang nakita mo?" Walang oras si Lewis Mingfeng para sumagot. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at mariing tinitigan si Mark Lewis. "Dad, I don't owe ng ganyan karaming." Takot na takot si Mark Lewis kaya tumindi ang balahibo niya. Mabilis niyang paliwanag, "Mahigit 10 milyon lang ang nawala sa akin, kalokohan ang pinag-uusapan nila." Malamig na tumikim ang lalaking naka-black vest, "Master Young Master Lewis, nakipagkasundo kami sa iyo nang humiram ka ng pera, naglagay kami ng loan shark, 5 cents, hindi ka ba gumawa ng handprint?" Anong walang kwentang bagay? Sa sobrang galit ni Lewis Mingfeng ay muntik na siyang mawala ng malay. Sa isang sipa, sinipa niya si Mark Lewis sa lupa at napaupo. "Dad, ayoko rin, I just want to win another round." Sinong mag-aakala na lalo akong matatalo? Mark Lewis. Sa sobrang takot ay nanginginig siya. Tumaas at bumagsak ang dibdib ni Old Lady Lewis. Sa sobrang galit niya ay halos mabali ang ngipin niya. Pinilit niyang kumalma ang sarili at sinabi sa malalim na boses, "May kinalaman ako sa utang ng apo ko sa pagsusugal ngayon, bumalik muna kayo, kakausapin ko ang kuya ninyo bukas." "Hindi yun mangyayari," ngumisi ang lalaking nakaitim na vest. "Dapat maisauli natin ang pera ngayon, o hindi natin ito may report, humihingi lang ako ng tawad." "Ano ang gusto mong gawin?" galit na sabi ni Megan Lewis. "Ayaw mo akong bayaran, di ba? Sige." Ikinumpas ng lalaking nakaitim na vest ang kanyang kamay at sinabing may bastos ng ngiti, "Mga kapatid, ihagis mo sakin." Mabangis na sumugod ang isang grupo ng matipunong lalaki at inindayog ang kanilang mga baseball bat at bakal na tubo. Ang higit sa 100 tao na nakatayo sa looban ay orihinal na nagbabalak na tuligsain si Alex Dixon, ngunit bago sila makapaghanda, sila ay binugbog ng grupong ito ng mabangis na matipunong lalaki hanggang sa hawakan nila ang kanilang ulo at tumakbo na parang mga daga. Ang lahat ng mga kamag-anak ng Lewis family ay mga ordinaryong tao. Paano sila makakalaban? Sila ay binugbog hanggang sa sila ay umiyak at sumigaw, at sila ay tumakbo kung saan-saan. Nang marinig ng mga bodyguard na inupahan ng Lewis family ang mga salitang South Heaven Tiger, sila ay natakot hanggang sa mamatay. Nang makita nilang mabangis na sumugod ang kabilang partido, ayaw na nilang kumita ng perang ito, agad nilang iniwan ang iba at tumakas. Ngayon, alam ng lahat sa Jinling na nagretiro na si Dulong, namatay si Mr. Kai, at si Nan Tianhu ang nag-iisang pinuno ng Jinling. Nakipag-away sila sa mga subordinate ng Nan Tianhu, hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Tinamaan ng patpat si Lewis Mingfeng at muntik nang mabali ang kanyang lumang baywang, napasigaw siya sa sakit. "Stop hitting me, hindi namin sinabi na hindi namin ibabalik ang pera, ibabalik ang pera." Sa katunayan, ang Lewis family ay hindi man lang nakayanan, hindi nila kayang bayaran ang halaga nito. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng kabilang partido, baliw niyang winasak ang pera. Kahit si Megan Lewis ay hindi nakaligtas, nabasag siya sa ulo ng mga tauhan, at ang kanyang ilong ay baluktot, napasigaw siya sa takot at takot. Ang buong patio ng Lewis family ay napuno ng mga panaghoy at hiyawan. Karamihan sa mga bodyguard ay tumakas, ang iba pang mga kamag-anak ng Lewis family ay binugbog, ang kanilang mga mukha ay namamaga at ang kanilang mga iyak ay yumanig sa kalangitan. Tumayo si Old Lady Lewis sa hagdan at tiningnan ang eksena, nanginginig ang buong katawan niya. Marahil dahil nakita niyang matanda na siya at natatakot na may mangyari sa kanya, hindi siya inatake ng isang grupo ng mga tulisan. Ngunit hindi rin niya mapigilan ang mga ito, nakatingin lang siya nang walang magawa habang ang mga angka ng Lewis family ay binugbog hanggang sa sila ay humagulgol at humagulgol. Nag-iyakan at nagmamakaawa ang mga taong nabugbog ng Lewis family, ngunit nang marinig nila na si Mark Lewis ang may gawa nito, agad silang nagmura. "Old Madam, pinatawag mo kami dito dahil gusto mong mabugbog kami. Meron talagang gustong maningil ng utang, pero pinatawag niya tayo dito,
gusto nilang maging meat target tayo. Sinadya mo kaming suyuin, at may sinabi ka pa tungkol sa pagtuligsa sa pamilya Dixon. Sa totoo lang, tinawag mo lang kami para punan ang mga numero, kung alam ko nang mas maaga, hindi ako sumama. Sa gitna ng iyak at iyak, maririnig ang galit na sumpa ng mga angka ng Lewis family. Marami sa kanila ang nadama na sila ay nalinlang. Halatang natakot ang pamilya Lewis na baka hanapin sila ng mga loan shark kaya hinikayat sila para punan ang mga numero, nagkunwari pa silang tinuligsa ang pamilya ni Albert Lewis. Hindi nakatiis sa pambubugbog ang ilan sa matatalinong angka ng Lewis family, mabilis silang tumakbo palabas ng pinto na may langis sa paa. Sumunod naman ang iba pang mga tao, napahawak sila sa kanilang mga ulo at tumakbo palayo. Sa sobrang bilis, huminto ang mataong mansyon ng Lewis family. Lahat ng mga angka na personal na tinawag ni Old Lady Lewis ay tumakas, kahit anong sigaw niya, hindi sila lumingon. Nakaupo si Old Lady Lewis sa upuan na paralisado, walang buhay ang kanyang mga mata. Alam niya na kahit natawagan niya ulit ang mga miyembro ng pamilyang ito, hindi na sila babalik. Ang looban ay magulo, si Lewis Mingfeng ay binugbog sa lupa at ang kanyang ulo ay dumudugo. Hinawakan ng dalawang malalakas na lalaki si Mark Lewis at tumayo sa harap niya na may itim na vest sa likod. Sinampal siya ng mga ito ng mahigit 100 beses sa isang hininga, dahilan para bumulwak ang kanyang bibig ng dugo, namamaga ang mukha niya na parang steamed bun. Umiiyak at umiiyak si Old Lady Lewis habang nagsasalita, "Di ba sabi mo kukunin mo yung pera, ano ba talaga ang gusto mo?" Napamura ang lalaking nakaitim na vest, "Ang pera ay isang maliit na bagay, ang pangunahing bagay ay na-offend mo ang isang tao na hindi mo dapat nasaktan, ang aming nanye ay luluwag sa iyong balat, mga lalaki. Kidnapin mo muna itong munting bastard na si Mark Lewis, at gamitin ang pera para tabyusan siya." "Huwag," sigaw ni Mark Lewis sa takot, ngunit kinaladkad siya ng dalawang malalakas na lalaki palabas. Mark, balisa at galit si Old Lady Lewis. Gusto niyang habulin siya, ngunit pinigilan siya ng isang malakas na lalaki. "Sino ang nasaktan natin?" Biglang nagtaas ng ulo si Lewis Mingfeng. "Oo, may nosebleed sa butas ng ilong niya." "Wala kang karapatang malaman," ang lalaking nakaitim na vest ay iwinagayway ang kanyang kamay at umalis kasama ang kanyang mga tauhan, naiwan ang bakuran ng Lewis family na nagkapira-piraso at ang pamilyang Lewis na binugbog ng itim at asul. Kung hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo at masaktan si Mr. Dixon, itapon mo ang iyong anak sa ilog at ipakain sa mga isda. Nagulat at nagalit si Lewis Mingfeng, wala siyang paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya't hindi siya nakilala ng walang magawa habang dinadala nila ang kanyang anak. Magulo ang buhok ni Megan Lewis habang umiiyak, "Sino ang nasaktan mo na gusto mong parusahan ng ganito ang pamilya Lewis?" "Mr. Dixon, baka si Alex Dixon?" Biglang nanambalik si Lewis Mingfeng at nanginginig. Ang isang maliit na pamilya tulad ng Lewis family ay walang mga kaaway, at ang tanging taong nasaktan nila ay muling nangyari ay si Alex Dixon. Siya kaya, nakaupo sa lupa si Old Lady Lewis, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi, "Yung klaseng basura, paanong posible yon?" "Tama yan," bigla ring nakabawi si Megan Lewis, nang sumakay siya kay Alex Dixon, talagang hindi siya nasaktan. Ang gayong kamanghamanghang mga kasanayan ay naging dahilan upang wala siyang pagpipilian kundi magduda, ganyan ba talaga si Alex Dixon na basura sa mata ng lahat? Sa mga oras na ito, lumabas ang kasambahay na may malungkot na mukha at may gulat na ekspresyon, matandang ginang, may ilang matandang customer na tumawag ngayon at lahat sila ay tinapos ang kanilang mga kontrata sa Lewis family. Sinabi rin nila na sila ay hindi na mag-cooperate anymore in the future. Ano ang dapat nating gawin? Napaupo si Old Lady Lewis na paralisado sa lupa at napatalon sa gulat nang marinig niya yun. Bakit matatapos ang kontrata ng walang dahilan? Natakot si Lewis Mingfeng at biglang tumayo. "Hindi, kailangan kong pumunta sa bahay ni Albert Lewis. Hahanapin ko si Alex Dixon, dapat may kinalaman ito kay Alex Dixon." "Tay, pupunta rin ako." Mabilis na sumunod si Megan Lewis. Ang Lewis family ay nahulog sa ganoong estado, at hindi sila gumawa ng anumang aksyon. Matatapos na ang Lewis family, galit na sabi ni Old Lady Lewis,
Huwag kang magmadaling kumilos pagkatapos mong makarating doon, kung siya talaga ang gumawa nito, hindi pa huli para turuan siya ng leksyon. Kabanata 185 sa kwarto, narinig ni Jane Lewis ang mga buntong hininga ng kanyang mga magulang mula sa ibaba at nag-aalala rin. Tumingin si Alex Dixon sa orasan at sinabing, "Sayang 9 na, Mrs., hindi ka ba maliligo?" "Bakit ka maliligo? Hindi mo ba narinig ang buntong hininga ng iyong mga magulang sa ibaba at naghihintay na dumating si Old Lady Lewis?" Masiglang sabi ni Jane Lewis. Nagkagulo na ang pamilya at natakot sila na baka dumating si Lewis family at tuligsain sila. Nakatulog pa talaga siya, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi sila pupunta ngayong gabi?" Bago pa man siya matapos magsalita ay may malakas na katok sa pinto sa ibaba. Bang bang bang, napaka-urgent ng katok sa pinto. Kumakatok pa ang kabilang partido sa pinto, dahilan para tumunog ito ng malakas. Si Helena ay nakikipagtalo kay Albert Lewis, nang marinig niya ang tunog ay agad na namutla ang mukha niya. "Anong gagawin natin? Nandito sila." Puno rin ng malamig na pawis ang noo ni Albert Lewis. Gulat na napatitig siya sa pinto, natatakot na baka lumabas ang kabilang partido. Si Alex Dixon at Jane Lewis ay tumakbo pababa, narinig nila ang mabangis na tunog ng pagkatok sa pinto, sunod-sunod, ang kabilang partido ay tila hindi na makapaghintay. Nang makita siyang bumababa, galit na galit si Helena at pinagalitan, "It is all because of you, trash, what should we do now?" Pinagpapawisan si Albert Lewis, lumakad siya pasulong at sinabing, Alex, naparito ang Lewis family para tuligsain tayo. Paano natin ito haharapin?" Nagulat at nagalit din si Jane Lewis, nalilito siya sa gagawin at nakatingin lang sa kanya. Si Helena ay isang maton sa kanyang pugad, ngunit sa labas, siya ay isang malambot na persimmon. Umupo siya sa sofa at hindi alam ang gagawin maliban sa pag-alitan ni Alex Dixon. Natakot ang pamilya ng tatlo, napatingin silang lahat kay Alex Dixon, naghihintay sa kanyang desisyon. Naguguluhan din si Alex Dixon, sinabi niya kay Song Yulua at inayos si Nan Tianho na pumunta sa lumang mansyon ng Lewis family. Bakit ang kabilang partido ay naglakas loob pa ring pumunta dito? Pero dahil nandito na sila, sabi ni Alex Dixon, buksan natin ang pinto at tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi mo pwedeng buksan, nanginginig si Helena at agad na tumalon, paano kung pumasok sila at basagin ito? Wala silang lakas ng loob, sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses. Kung ang Lewis family ay maglakas loob pa ring lumapit at tulugan siya, hindi siya magiging magalang. Inay, kung hindi ko bubuksan ang pinto, hindi natin malulutas ang problema. Galit na galit din si Jane Lewis. Bakit tayo magtatago? Wala tayong ginawang mali. I don't believe that they dare to go against the law and do whatever they want. Tuma NGO si Alex Dixon, naglakad papunta sa pinto, at binuksan ang pinto. Si Lewis Mingfeng ay nakatayo doon na may madilim na mukha, nakatayo siya sa labas ng pinto kasama sa likod niya si Megan Lewis at ilang mga subordinate. Lahat sila ay bagbog, at lahat sila ay natatakpan ng mga pasa. Itinaas ni Lewis Mingfeng ang kanyang ulo at tumingin kay Alex Dixon, pinilit niyang pumasok na may malungkot na mukha. "Wala ba dito si Nanay Liu?" Nanginginig sa takot si Helena, pinilit niyang ilabas ang isang nakakaakit na ngiti. Si Albert Lewis ay tumingin din sa ilang ito sa takot at ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. "Anong ginagawa mo dito?" Hinawakan ni Alex Dixon ang braso ni Lewis Mingfeng at malamig na sumigaw, "Lumabas ka!" Nagulat si Helena at napalundag para sumbatan, "Bakit mo kinakausap ang tito mo? Humingi ka ng tawad sa tito mo." Nagplano na siyang humingi ng awa kay Lewis Mingfeng at magsabi ng mabubuting bagay. Hindi niya inaasahan na ang basurang ito ay magiging napakatanga para saktan siya sa sandaling dumating siya. Hindi pinansin ni Alex Dixon ang kanyang biyenan at malamig na sumigaw. "Get lost, you are not welcome here." Sa pagkakataong ito, hindi banggitin si Helena, maging si Albert Lewis ay labis na nagulat na ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan. Nagulat din si Jane Lewis, hindi niya akalain na maglalakas loob si Alex Dixon na gawin yun, gamit ang ganitong uri ng pananakot na tono para paalisin si Lewis Mingfeng.
Galit na galit si Helena, she walked forward and gave a round slap to Alex Dixon's face. Tito, huwag kang magalit, tuturuan ko na itong basurang ito ng leksyon. Saktong pag-indayog niya ng braso ay bigla itong hinarang ng isang kamay. Itinaas ni Helena ang kanyang ulo at gulat na tumingin kay Li Weismingfeng. Hinarang ni Li Weismingfeng ang palad ni Helena at pinisil ang isang tuyong ngiti sa kanyang mukha. Helena, huwag mong patulan si Alex, may pag-uusapan ako sa kanya. Ano, may gusto kang pag-usapan itong basura? Natigilan si Helena. Dad, huwag kang makalimot, mas importanteng iligtas si Kuya. Mabilis na naglakad si Megan Lewis at umiyak kay Alex Dixon. Alam namin na nagkamali kami, please let my brother go, we will not dare to do ulit. Bakas sa mukha ni Helena ang gulat, what is wrong? What is there to not dare to do? Si Mark ay kinidnap. Nagulat si Jane Lewis nang marinig niya ang tatlong magkasunod na tanong, lumakad siya pasulong at nagtanong, ano ang nangyari kay Mark Lewis? Hindi sila pinansin ni Li Weismingfeng, at sa isang plop, lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon at sinabing may malungkot na mukha, Alex, kami ang gumawa ng mali noong hapon, hindi ka dapat sinagasaan ni Megan ng kotse, patawarin mo sana kami dahil sa pamilya Lewis, tiyak na hihingi ng tawad ang Lewis family sa iyo, nakikiusap ako, hayaan mong palayain si Mark, huwag mo siyang saktan. Mayroon ka bang kinalaman sa pagdukot kay Mark Lewis? Tumingin si Helena kay Alex Dixon sa gulat at galit, at tinanong siya sa isang mahigpit na boses. Ikaw talaga ang nag-drive at nabangga si Alex. Galit na galit si Jane Lewis kaya nag-iba ang kanyang magandang mukha. Galit na galit siya, kapag nataman mo ang isang tao, kahit hindi ka mamatay, mapalayan ka rin. Ngayon na si Alex Dixon ay maaaring tumayo dito ng maayos, ang lahat ay dahil sa kanyang kapalaran. Bumalik din sa katinoan si Albert Lewis at galit na naglakad pasulong, tinuro niya si Li Weismingfeng at pinagalitan, baliw ka, gusto mo ang buhay ng manugang ko. I was wrong, I swear that I will never do such a stupid thing again. Lumuhad din si Megan Lewis habang umiiyak, bro-in-law, hindi lang ako makapag-isip ng maayos saglit, alang-alang sa kapatid ko, gawin mo, maawa ka at palayain mo ang kapatid ko. Nako, hindi ko dinukot si Mark, ewan ko dito, malamig na sabi ni Alex Dixon. Nang makitang hindi siya pinansin ni Alex Dixon, mabilis na humingi ng tulong si Li Weismingfeng kay Helena. Helena, maling accelerator ang natapakan ni Megan, hindi rin niya sinasadyang mabangga si Alex Dixon, tulungan mo akong makausap ang manugang mo at hilingin sa kanya na palayain si Mark, iisa lang ang tagapagmana ng Lewis family, kung meron man mangyayari sa kanya, ang Lewis family ay matatapos. Hindi inaasahan ni Helena na ganoon ka-bold si Alex Dixon para dukotin si Mark Lewis, nakaramdam siya ng matinding takot sa kanyang puso. Si Mark Lewis ang naging buhay ng matandang ginang, kung may mangyari man sa kanya, siguradong gagawa ng paraan ang matandang ginang sa kanya. Nagmamadali niyang sinabi, Alex Dixon, kinain mo na ba ang puso ng isang oso at ang lakas ng loob ng isang leopardo, para talagang makahanap ng makakahuli kay Mark Lewis? Sabihin ko sa iyo, ibalik mo kaagad si Mark Lewis, kung nasaktan mo ang isang buhok, hindi kita bibitawan. Galit na sabi ni Jane Lewis, Nay, bakit si Mark Lewis lang ang inaalala mo, muntik na nilang mapatay si Alex. Sabi ni Helena, tingnan mo siya nakatayo dito, ano ang problema niya? Si Mark Lewis ang tagapagmana ng Lewis family, kung wala siya, ano ang mangyayari sa Lewis Company sa hinaharap? Siya ay umaasa pa rin sa maliit na bahagi ng Lewis Company shares sa kanyang mga kamay, at ang mga dibidendo upang suportahan ang kanyang pagreretiro, kaya naman, hindi siya nang ahas na saktan ang matandang ginang, dahil natatakot siyang bawiin ng kabilang partido ang mga bahagi. Si Mark Lewis lang ang may kasalanan sa kanila. Dinukot siya, walang kinalaman sa akin ito. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, malamig siyang lumingon, hindi niya pinansin ang galit na sambat ni Helena at dumiretso sa sala, hindi pinansin ang iilan sa kanila. Inutusan lamang niya si Nan Tianho na turuan ng leksyon ang Lewis family, tungkol sa paghuli sa kanila. Iyon ay dahil may utang sa kanila si Mark Lewis sa pagsusugal, wala itong kinalaman sa kanya. Nakita ni Helena na talagang umalis na si Alex Dixon,
Sa sobrang galit niya ay tumayo siya sa pintuan at pinagalitan. Ikaw ang nagtaksil sa akin, hindi ka man lang nakikinig sa sinabi ko. Malamig na sinabi ni Jane Lewis, Nay, ngayon ay dapat nating imbestigahan kung bakit nila gustong sagasaan si Alex. Ito ay hindi sinasadya, nangangatwiran si Helena, kung gayon ay hindi sila dapat makahanap ng isang tao na kukuha kay Mark. Malamig na sabi ni Jane Lewis, wala silang pruweba, sinabi nila na si Alex ang may gawa nito, naniniwala ka rin? Natahimik agad si Helena, oo nga, kung talagang may ganoong kakayahan ang kanyang manugang, paano siya magiging duwag tulad ngayon? Malungkot ang mukha ni Li Weismingfeng habang galit siyang bumangon sa lupa, lumapit siya para humingi ng tawad at lumuhad pa para humingi ng tawad, ibinaba na niya ang kanyang katawan at humingi ng tawad. Ngunit hindi pa rin bumitaw ang brat na ito, mapuot. Abangan, ang susunod na kabanata.